Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, siyam na Chinese na sangkot sa illegal mining arestado sa Masbate. Banta sa seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinanggi ng Malacanang. Suspect sa pagpatay sa 15 anyos na menor de edad sa kasagsagan ng protesta sa Maynila sumuko sa pulisya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang siyam na Chinese sa isinagawang joint law enforcement operation sa Barangay Kabangkalan at Barangay Pangle, Aroroy, Masbate, Kamakalawa. Ayon sa mga residente sa lugar, sangkot umano ang mga ito sa iligal na pagmimina na nagdudulot ng malaking pinsala sa kalikasan. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, may inilabas na mission order laban sa mga dayuhang suspect dahil sa iligal na paninirahan at pagdatrabaho sa bansa. Isa namang Chinese national ang naiwan sa kustodiya ng militar matapos magpakita ng marriage certificate bilang patunay na may asawa siyang Pilipina. Na-recover sa kanila ang 5 dump truck, 6 na backhoe, isang pick-up, isang sino-truck, isang truck dozer at 2 payloader. Sumasailalim na sa profiling at legal na proseso ng BI ang mga suspect na posibleng maharap sa kaso at deportation. Mariing pinabulaanan ng palasyo ang mga haka-haka na may banta sa seguridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ng ilang araw na hindi ito nakikita sa mga pampublikong aktibidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala silang natukoy na anumang direktang banta. Wala pong direct threat na nakikita at nararamdaman ng Pangulo at ang gobyerno at nagkataon lamang po siguro na wala pong activities. Dagdag ni Castro, simula ngayong Linggo hanggang Sabado ay balik na sa iba't ibang pampublikong gawain ng Pangulo. Huling nakita si Marcos Jr. noong Sabado nang inanunsyo ang pagbabalik ng 60 billion pesos sa PhilHealth at inilunsad ang student bib card sa LRT2. Sumuko na ang suspect sa pananaksak sa isang 15 anyos na menor de edad sa kasagsagan ng kaguluhan sa nangyaring protesta sa Maynila noong Linggo. Mismong iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno ang suspect sa publiko na kinilalang si Richard Francisco, 52 anyos, isang repairman ng relo at residente ng Barangay 112 Tondo. Ayon sa ulat, naabutan umano ng suspect ang grupo ng mga kabataan na nagwawala at nananira ng mga motorsiklo malapit sa kanyang pwesto. Dahil sa pangambang madamay ang kanyang negosyo, sinaksak niya ang biktima na kinilalang si Mark Justin Serbo, grade 10 student at residente ng Taguig City. Nasa kustodiya na ng Manila Police District Homicide Section ng suspect na sasampahan ng kaukulang kaso. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.